Ngayon mga bossing, eto ang problema natin. Nung Wednesday, ang dami mga estudyanteng nagsipasok tapos late yung kanilang announcement na walang pasok. So, nabasa yung mga estudyante, nalugi yung mga magulang kasi kahit wala namang klase, kinuha na yung mga baon. Kita nyo kung gaano ka-incompetent talaga tong mga nasa gobyerno natin. Ilang beses lang man umuulan sa Pilipinas. Tangina, magdideklara na lang kayo ng walang pasok, mga walang hiya kayo. Hindi nyo pa magawa on time. Tapos gusto nyo pa magpalipad ng racket, gusto nyo pa kung ano-ano mga pinapangarap ninyo. Yun na nga lang kasimple-simple nun. Saan nyo i-announce? Sa mga websites ninyo o kaya sa mga Facebook pages ninyo, i-announce nyo lang doon. Legit po ito may pasok o kaya walang pasok ngayon. Joke lang. Ganon. Yun na lang gagawin nyo, hindi nyo pa alam. O ngayon, Thursday, Friday, ilang araw nang walang pasok mga bossing. Hanggang ngayon walang pasok. Ano man lang tong ulan na to. Itong ulan na to, sobrang lakas ba nitong ulan na to? Pag umulan naman, maulan ng malakas, hihinto ulit. Uulan ulit na malakas, hihinto ulit. Di naman tuloy-tuloy na umulan ng malakas. Umuulan ng malakas pero nawawala din naman. Pero tingnan mo kung gaano karami, gaano kahirap yung inabot ng mga kababayan natin dito sa Kapatagan. Tingnan nyo kung gaano karaming tubig yung umagos. Ayan yung sinasabi natin, hindi lang kasi ang corruption at ang kademonyohan ng Pilipinas, hindi lang yan dun sa plain sight. Yung nakikita mo ba? Maganda Pilipinas ngayon. O hindi mo alam, may mga nakakubli tayong problema. Buong taon, mainit dito man sa Pilipinas. Anong ginagawa ng mga putang inang mga magnanakaw sa Pilipinas? Bukod sa flood control projects, meron pa silang ibang ninanakawan. Ano yan? PCSO. Customs. Department of Agriculture, lahat ninanakawan ng mga hayop na yan. Yung 3 trillion na nawala sa flood control. Flood control lang yun. Wala pa dun yung ibang mga pera ng taong bayan. Glaza, mabuhay sa dyan sa Hong Kong. Kaya kung makikita mo, wala tayong proyekto. Kasi ang ninanakawan nila, hindi man lang yung flood control. Lahat ninanakawan, lahat ng ahensya ng gobyerno. Basta may pera na ginagamit at may pera na pumapasok, putya kinukuha ng mga hayop na yan. Napansin ninyo mga bossing, bakit ang daming mga lugar ngayon na dating hindi naman binabaha, bakit binabaha na? Kasalanan ba yan ng mga flood control projects? Kasalanan partly yung mga substandard na flood control projects, kasalanan yan. Partly yung mga hindi pa tapos na mga flood control projects, kasalanan yan. Pero alam nyo ba na meron pang isang problema ngayon? Ano yun? Pucha yan. Hindi nyo nakikita yun kasi ang nakikita nyo yung physical na flood control lang. Nakikita nyo yung physical na baha. Saan galing yung baha? Bakit ang Lipa binaha? Bakit ang Kawit Cavite na dating hindi naman binabaha, baha? Alam nyo kung bakit, mga bossing? Puchang ina, illegal logging. Illegal logging. Hindi ninyo nakikita yung mga nangyayari sa kabundukan. Pucha yan, hindi lang tayo ninanakawan ng mga magnanakaw sa Pilipinas dito sa Kapatagan, pati bundok. Mga puno, pinuputol dyan. Mga mining, nagmimina dyan. Kaya ngayon, dahil wala ng puno, mga bossing, dahil wala ng puno, pucha yan, ayan. Ragasaan tubig, umambun lang, mabilis masaturate ang mga kabundukan natin. Siyempre, mataas yun. Pag umulan doon, saan pupunta yan? Doon sa mga mabababa, napansin nyo yung mga baha ngayon, kulay brown. Kulay brown, kulay putik. Yung baha sa Davao, kulay putik. Yung baha sa Cavite, kulay putik. Yung baha sa Bulacan, kulay tore. Kulay putik, mga bossing, kasi galing ng bundok yan. So kahit gaano kagaganda yung ating mga flood control projects, ma-overwhelm yan. Diyan papasok yung sinabi nito ni Bongbong Marcos na na-overwhelm yung mga flood control mitigation projects natin. Bakit? Kasi nga, pucha, dapat tubig lang ang hinaharang niyan, may kasamang putik, and at the same time, sobrang dami kasi umuulan na sa Kapatagan, umuulan pa sa kabundukan, yung tubig sa bundok pupunta pa sa patag. Kaya ngayon, lagpas tao ang baha, putang ina niyan. Ngayon, sinong may kasalanan? Sinong may kasalanan? Kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Nung panahon man ni Duterte, hindi naman nagbabaha ng ganyan. Panahon ninyo, 4 na taon na kayo. Kasalanan na naman ng mga Duterte yan? Kasalanan nyo na yan. Kasalanan na ng incompetence ni Bongbong yan. Incompetence ni Vince Dizon at kasalanan nito mga magnanakaw ng mga nasa gobyerno ngayon na gustong i-impeach si BP Sara. Yun. Ngayon, tira mo nangyayari. Bibigyan ko lang kayo ng isang malupit na kwento. Isang malupit na kwento. Patungkol dito sa pagbabaha na ito. Isang magaling na tao dyan sa Davao, itago natin siya sa pangalang Pastor Apollo Kibuloy.
Napakagaling ng tao na yan. Alam niyo yung sa may Mount Apo, o diyan sa Tamayong. Yung Tamayong sa may Kalinan o malapit siya, magkalapit na lugar yan. Yung pinunta ni Bongbong. Yung may pabahay daw si Bongbong, na pabahay pala yun ng Davao City, tapos inangkin niya. Yung kung saan minura-mura si Bongbong ng mga estudyante. Oo, doon ang Tamayong. Okay. So diyan sa Tamayong, bundok yan. Tapos yung Tamayong na yan, mga bossing, ano yan, taniman yan ng mga saging, taniman yan ng ano. So, sa tuwing uulan, diyan sa Tamayong, grabe ang baha dyan. Ang baha daw dyan parang dragon, ano. Alam niyo yung dragon? Yung lion dance, gumaganong-ganon daw yung baha dyan pababa. Oo, anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy dyan? Dahil diyan siya, diyan siya nakatira, diyan siya tumagal sa Tamayong, diyan siya sa bundok na yan, diyan siya nagsimulang magdasal. Kay Gaylab Kulinaw. Pinasimento niya yan. Dati yung kalsada na yan, putik yan. Pinasimento niya yan. Ang layo nun. Ilang kilometro yun? Siguro mga 10 kilometro yun na kalsada. Siya nagpagawa nun. Saan ka naman? Putang ina niyan. Walang pera ng gobyerno. Pinagawa niya yan. Samantalang itong mga hayop ng mga congressman na ito, ito si Risa Ontiveros, ang kapal ng mukha mo, kahit isang kalsada galing sa bulsa mo, wala ka pang naipagawa, punyeta ka. Kahit isang pako, wala kang na-donate sa eskwelahan dyan malapit sa inyo, kupal ka. Oo, ito si yung sa Tamayong at Kalinan, parang Baguio. Mapupuntahan ko yan. Etong si Risa Ontiveros, kaya bang yabang niyan, kung makabatikos kay Pastor Kibuloy, akala mo putang ina, gumamit na siya ng pera niya, samantalang pera ng PhilHealth, ninakaw niya, di umano. Si Pastor, alam niyo, grabe daw bumaha dyan. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng KOJC? Maingay ba sila nung ginawa nila yung mga ginawa nila dyan sa may Tamayong? Anong ginawa nila? Nagtanim si Pastor ng libo-libo, daan-daan libo na mga pine tree. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit naisip ni Pastor yung pine tree? Alam mo kung bakit? Kasi pag nagtanim ka ng pine tree at tumayo yan, gaano karami ang pine tree spokes? Kaya nyo bilangin? Hindi nyo kayang bilangin. Bawat isang puno, gaano karami ang pine tree spokes niyan? Yung mga dahon niyan, di ba yung dahon niyan, tapos matutulis yung mga niyan, yung mga dahon niyan. Bukod dun sa sanga, may mga dahon niyan na matutulis. Di ba? Bibigyan ko kayo ng nung narinig ko to, sabi ko, walang hiya, ang galing talaga ng tao na to, ibang klase talaga mag-isip. Bakit daw niya naisip yung pine tree? Bukod sa, ang pine tree, parang siya, para siyang lungs ba? Para siyang filter ng maduming hangin. Yung pine tree pala, marami siyang mga sanga na gano'n, tapos yung mga sanga niya, maraming mga dahon. Alam nyo ba na pag umulan, yung dahon nun, bawat isang butil ng ulan, na nakukuha ng dahon nun. Di ba nakita niyo yung mga dahon, tas may mga tubig na ganyan silang yung mga hindi pa pumapatak. Kasi sabi niya, kung imagine mo kung 300,000 na pine tree yun, ilang trilyon na mga branches at ilang mga gazillion na mga na mga dahon yun. Imagine mo, kukunin nun yung mga tubig ulan. Hindi yun lalapag dun sa lupa. May lalapag sa lupa, tapos yung iba makukuha ng mga dahon. Hindi papatak kasi sasabit lang sa dahon yung patak na yun. Kasi pagka kinuha mo lahat ng tubig na makukuha ng mga 350,000 na pine tree, ang dami mong mapupunong galon nun. Ganyan yun mga bossing. So kaya yun daw yung naisip niyang puno. Ikaw ba, matinukan tao, normal ka na tao, may isip mo yan? Basta ang iniisip mo, magtayo ka ng puno, magtarim ka ng puno, okay na yun. Pero yung pipiliin mo mismo yung kung ano yung punong itatayo mo, kasi itong puno na to, magsisilbing ng tubig ito. So simula nung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung na yun, at saka yung hamog, yung Tamayong na yun, hindi na nagbaha sa lugar na yan, tapos nagkaroon na sila ng maayos na source of water dyan. Ganyang kagaling yung tao na yan, tapos putyang inan yan. Bumabaha ngayon dito sa Metro Manila, tapos ngayon, etong mga kupal na mga congressman, itong mga kupal na mga senador na si Risa Ontiveros, si Pastor Kibuloy yung kanyang pinagtitripan. Gago ka. Lahat ng mga nagawa ni Pastor sa kanyang lifetime, 40 years man lang ang kanyang simbahan. 40 years. Ilan taon pa lang si Pastor? 75. 75 si Pastor. So, 35 years. So, sa 40 years sa 40 years ng kanyang 75 years sa mundo, ganyan nakarami yung mga nagawa niya para sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na simbahan niya. Ikaw, Risa, sa tagal na ng mga bukbok sa mukha mo, ano na mga nagawa mo sa bayang Pilipinas, walang hiya ka? Paki-comment. Risa, baka nanonood ka. Paki-comment, ano na mga nagawa mo? Bukod sa di umano ninakaw mo yung pera ng PhilHealth at napakarami mong insertion dyan sa Senado.
Ano pa ang nagawa mo para sa bayang Pilipinas? Walang hiya ka. Di ka naman bilyonaryo eh. Oh, pero kita mo, dati ka man lang aktivista. Paano kayo yumaman? Oh, gusto nyo pang angkinin yung mga property ng KOJC kasi sampal, mga bossing, sampal sa kanilang mukha itong ginagawa ng KOJC. Sa tuwing nakikita nila na mas maunlad ang KOJC, mas maraming may pagmamalaking mga infrastructure ang KOJC kaysa sa gobyerno natin, galit na galit sila. Kaya gusto nila si Pastor, ipadala nila doon sa ibang bansa. Mga walang hiya kayo. Babalikan natin yan, Memia. Babalikan natin yan. Dito muna tayo sa usaping baha, mga bossing. Usaping baha, importante ito ha. Boss Dada, ano ba yan? Baha na naman, ang toxic. Kailangan nyong makita. Bakit? Hindi ito masyadong pinakikita ng mainstream media. Pili yung mga lugar na pinakikita ng mainstream media patungkol sa pagbabaha. Bakit? Kasi nga, mga bossing, bayaran man ng mga magnanakaw sa flood control yan. O, ngayon, di ba ang ingay-ingay nila kay Inday Sara? O bakit ngayon hindi mo sila nakikita na nagsasalita patungkol sa mga baha sa lugar nila? O, hindi ba yung mga dating hindi binabaha na ngayon? Bakit? Magugulat ka, yung baha kulay brown. Bakit? Hindi nila sinasabi sa atin na yung flood control natin, ginawa yon para yung baha mabilis mahumupa. Para yung baha may dadaanan papunta sa dagat. Utang ina niyan, yung mga ginawang flood control, yung baha papunta sa ibang barangay. Kung di ba mga gago, tingnan nyo yung mga proyekto ngayon. Yung proyekto ng flood control dito sa Bukawi, putsang ina, pag tiningnan mo yung dulo papunta sa Santa Maria. Hindi, imbis na sana papunta sa dagat, putsang ina, dinadala lang nila sa mga kalaban nilang mga lugar. O tsaya, parang yung kapitbahay mo, yung alulod ng bubong niya, papunta sa papunta sa salas ninyo. Mga tanga. Kailangan kasi yan isang plano, master plan ng buong Pilipinas, ng lahat ng baha dito dadaan, tapos lahat papunta sa dagat, ganun. Yung tubig, saan nyo dadalhin? Dapat dadalhin nyo yung tubig doon sa may pinakamalaking pwedeng humawak ng tubig, dagat. Hindi naman napupuno yung dagat eh. Kahit lahat ng tubig ilagay mo doon sa dagat, hindi mapupuno yun. Ang tagal ko nang pinupuno yung dagat sa likod ng bahay namin, hindi pa napupuno. Ang laki na ng binabayaran kong tubig, putya yan. Hindi naman napupuno yan. So lahat ng mga tubig dapat na dyan sa mga flood control na yan, papunta yan sa dagat. Putya, hindi eh. Saan ka makakita ng flood control? Putyang ina, may dead end. Oy, hanggang dito ka na lang. May harang. Kung di ba mga gago, yung mga baha, sabi nga rito, papunta sa bahay, hindi na papunta sa dagat eh. O so ganun kabobo yung mga proyekto natin. O nasaan yung gobyerno this past few days? Wednesday umuulan, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nasaan yung presidente natin? Wala, hindi mo matagpuan. Yung presidente natin, ngayon lang daw nag-press con, putang ina, Lunes yarn, hindi ka presidente kapag Sabado tsaka Linggo. Pag Sabado-Linggo, putyang ina, hindi kayo nakikita. Ano ginagawa nyo pag Sabado-Linggo? Sumisinghot kayo? Naglalasing kayo? Putyang inang yan. Baka nakakalimutan mo, Bongbong, 4 na taong ka na sa pwesto ah. Ang trabaho ng presidente, simula nung inelect ka ng tao hanggang hanggang matulog ka, pati sa pagtulog mo. Pati sa pagtulog mo, pag-aari ng taong bayan niyang oras mo. Sa totoo lang, ang tigas ng mukha mo. Hindi pwede na kapag Biyernes di ka na matagpuan. Di ka naman empleyadong ordinaryo eh. Kupal ka kung gusto mo pala na maging empleyado na ordinaryo, di sana nag-apply ka na lang ng Nag-apply ka na lang ng alam mo yun, yung nagwawalis katulad ni Torre. Nag-apply ka na lang sa MMDA, magwalis ka mula alas 8 hanggang alas 5, pagdating alas 5 uwi ka na sa bahay nyo. Nasa saligang batas ba na weekdays lang siya presidente? Yun na nga eh, break na rin ang problema natin eh. Oo. Nung Wednesday pa umuulan eh. Nung Wednesday pa baha na. Thursday baha, Friday baha. Mano ba naman, nung Friday, nagsalita ka na. Mga kababayan ko, 3 araw na pong umuulan. Alam kong bahang-baha na sa inyo. Huwag kayong mag-alala, i-assure natin na, alam naman natin na may mga ahensya ng gobyerno na tutulong sa mga tao. Alam naman natin na merong tawag dito na hindi hihinto ang ulan kahit na pumunta si Bongbong Marcos sa mga lugar na yan. Pero, ang sarap lang din sa pakiramdam, di ba? Halimbawa, sa bahay ninyo, may problema kayo, meron kayong suliranin. May suliranin kayo, baha, tumutulo ang ulan. Ang sarap lang din na magkakasama kayo sa bahay tapos sasabihin nyo, palalakasin nyo ang loob ng isa't isa. Ikaw maglimas ka, ikaw magganito ka, ikaw takpan mo yung bubong. Tulong-tulong tayo. Dahil nasa isang bahay lang tayo, tulong-tulong tayo. Huwag kayong mag-alala. Nandito si Papa. Diba? Sarap naman yung ganun. Yung sa oras ng kagipitan, sa oras ng problema, meron kang sinasandigan na
tatay, ang putang ina. Habang may problema sa bahay, si tatay nakikipag-inuman. Habang may problema sa bahay, tumutulo ang bubong, bumabaha sa loob ng bahay, si tatay nasa tong-itan. Kotsa, hinihimas yung manok niya. Yung manok niya, inuuna niya pang iahon. Yung mga panabong na manok, iaahon niya kesa tulungan yung pamilya niya. Bayaan mo na, sasabihin ng kapitbahay, "Hoy, anong ginagawa mo dyan? Yung mga anak mo, tsaka yung misis mo, naglilimas doon sa bahay nyo. Anong ginagawa mo dyan? Bakit naka-standby ka?" Bayaan mo na, nandoon naman sila eh. Marami na sila doon, dito lang ako. Gago, hindi pwedeng ganun, Bongbong. Ikaw ang tatay ng Pilipinas, kailangan sa kada dilubyo, wala ka mang silbi sa mundo, kailangan nandoon ka to assure the people na may gobyerno na tutulong sa kanila. Tarantado ka. Ang yabang-yabang nyo eh. Nangako ka ng kung ano-ano eh. Nangako ka ng racket, nangako ka ng tatanggalin yung systems loss. Nangako ka na ang Cebu hindi nababahain. Nangako ka na ganito. Ang dami mong ipinangako, walang hiya ka eh. Mano man lang yung magpunta ka ron, tapos katulad ni Vince Dizon, magmura ka lang ng magmura, ganun. Utang ina nyo. Diba? Hindi naman, tapos magko-comment yung mga bobong ano niya, bakit? Hihinto ba ulan? Kasalanan ba ni BBM kung umulan? Tanga. Ang kasalanan ni BBM, wala siya habang umuulan. Kumbaga, habang nasusunog yung bahay nyo at busy kayo magligtas ng mga importanteng gamit, yung tatay nyo nandoon sa kabaret umiinom. Yun yung hindi abot ng utak ng mga loyalista. Akala nila literal na umuulan ngayon, kailangan nandiyan si Bongbong, magdala siya ng payong. Hindi po yun ganun. Moral support man lang, wala man lang silbi yan tao na yan, bobo naman yan. Yung at least man lang makita siya na sa oras ng kagipitan kasama namin siya, hindi eh. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, wala. Pagdating ng Lunes, doon lang magsasalita kung kailan pahupa na yung ulan. Gago lang. Oh. Di ba gusto nyo ba yung ganyan? Yan ba yung pinapangarap nyo para sa bayang Pilipinas? Yan ba yung ibinoto nyo? Si Pangulong Duterte. Ano yan? Pupunta yan doon sa mga lugar na nasalanta. Pagka may mga sundalo na nasawi o may sundalo, mga nabulag, pupunta yan. Mga bata na may sakit, pupunta yan. Matanda na kasi si PRD kaya medyo mahina na. Pero PRD is always sure na ina-address niya. Kaya nga meron siyang Talk to the Nation every Tuesday, remember? Every Tuesday, linggo-linggo, may Talk to the Nation si Pangulong Duterte. Anong ginagawa niya? Uupo siya. Kasama yung mga cabinet secretary. May COVID. O anong balita sa ganito? Anong balita sa ganyan? Anong balita sa ganyan? Naka-live yun. Nakikita at naririnig ng tao. Nakikita nila, nagtatrabaho. Yung mga taga-gobyerno, hindi katulad ngayon. Ngayon, hindi eh. Putsang ina, hinanap mo si BBM. Asan si BBM? Wala, hindi mo makita. Putsang nagva-vlog. Ang bina-vlog tungkol dun sa vlog niya. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng ganyang klaseng mga tarantadong mga taga-gobyerno? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali
bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ng sa harap ng kamera, walang